Kumusta po kayong lahat mga minamahal kong kapatid, and welcome po sa part 5 ng ating Bible study tungkol po sa salvation. Nalaman po natin mga minamahal kong kapatid na kapag tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay pinalaya na sa kaparusahan ng kamatayan. At ngayon po mga minamahal kong kapatid, alam po ba natin na kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, siya po ay babaguhin ng ating Panginoon. At ito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 5 sa talatang 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Hallelujah! Dito po mga minamahal kong kapatid, na kapag tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Tayo po ay bagong nilalang na sa harapan ng Diyos. Lahat po ng ating mga ginagawa na masama, ito po ay mawawala kapag tunay po ang ating pagtanggap sa ating Panginoon. At ito po ang ating mababasa dito po sa English translation from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Let me share to you. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hallelujah! Dito po mga minamahal kong kapatid, kapag isang tao ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, siya po ay bagong nilalang na at ang kanyang lumang pagkatao ay pinapalitan na ng bago. Amen. Kung dati po siyang makasalanan, dati po siyang gumagawa ng kasamaan, siya po ay unti-unting magbabago kapag ang Panginoon ay kanyang tinanggap, sapagkat babaguhin ng Diyos ang ating pagkatao kapag tayo po ay tunay na tumatanggap sa Kanya. Ngunit ang tanong mga minamahal kong kapatid, kung paano po natin ito isakatuparan ang pakikipag-isa sa ating Panginoon. Ito po ay ating mababasa dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 2 sa talatang 8. Ito po yung ating mababasa. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. At ito po ang ating mababasa dito po sa English translation from the book of Ephesians chapter 2 verse 8. Let me share to you. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Hallelujah! Dito po mga minamahal kong kapatid, upang maisakatuparan po natin ang pakikipag-isa sa ating Panginoon, dapat po tayong sumampalataya. Yan po ang unang hakbang upang tayo po ay mapalapit sa ating Panginoon. Yung magkaroon po tayo ng pananampalataya. At sa sunod po natin na video, mga minamahal kong kapatid, atin pong alamin kung ano po ba ang ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Hanggang dito lamang po mga minamahal kong kapatid. Abangan niyo po ang susunod na video. Maraming salamat. Jesus loves you. Bye-bye and God bless.